Si Timoteo nga hindi na papilit patuli eh. Pero sa latter part naman nagpatuli rin si Timoteo kasi nga para walang masabi ang iba. Kasi napupulaan pa rin si Pablo na nakikitulong nakikipamayang ka yan, nakikikain ka sa mga hindi. Kasi nga ang kukulit ng mga Israelita, ng mga dating mga Hudyo. Di ba nga bilin din kay Tito yan? Siya yung mga Hudyo dyan yung mga Hudyo na naging Kristiyano na. Yung sinasabing sawayin mo sila ng may kabagsikan kung babasahin mo yung Tito. Ang pinapasaway doon na may kabagsikan yung mga Hudyo na naging Kristiyano, yung mga dating sa Hudyo na naging Kristiyano. Makukulit kasi yung mga yun nga. Gusto nila yung mga bagong miyembro tuliin. Gusto nila wag pa rin kumain ng baboy, wag pa rin yung ina-apply nila yung kanilang culture dun sa mga hentil. Kaya sabi, mababasa yan, tatalino yung kwento mo. Anong ay, basahin mo nga sa Tito. Sinabi ko nga sa Tito. Eh di basahin mo yung Tito. Oh, since hindi mo pala alam, dahil nagtatanong ka sa akin, manahimik ka. Yung talata na sinasabi mo. Oh, hindi mo ako utusan. Hindi mo ako utusan in the first place. Magbasa ka ng... Oh, di aminin mo muna. Bibigay ko sa'yo. Sige, Kapag basahin naibigay mo. ko ang talata, aaminin mo, gago ka! Bobo ka! Ako magbabasa. Ibibigay ko ang talata. Siya ang Kristiyano. Siya ang Kristiyano. Ngayon, naglatag yung isang agnostic, tinatanong niya, nasa Biblia naman talaga yun. Ngayon, paano mo tatanungin? Ibig sabihin, dalawa lang ang gusto mo. Gusto mo kung pasinungalingan na hindi ko alam, and then, hindi mo talaga alam. Ibig sabihin, kaya mo ako tinatanong kasi hindi mo alam. Hindi ba nakakahiya? Nakahayag na kayong Kristiyano tapos yung sarili nyong katusan, hindi nyo alam tapos nangangaral kayo dito sa TikTok? Ano yung pangangaral nyo dito sa TikTok? Di ba kahuwaran, kabubuhan? Kabubuhan yun hindi mo alam yung sarili mong aral tapos nangangaral ka dito sa TikTok, nagpapanggap kang sa Diyos. O ngayon, hihiyain kita. O, yung sinasabi ko sa Tito Gis, sino? Sino yon? Yung sinabi ko kanina, mga Hudyo. O ayan o. Sapagkat marami, lalong-lalo na, ang mga galing sa Hudihismo, na naging Kristiyano, ay suwail. At mapanglinlang sa iba gamit ang mga huwad na kabulaanan. Sila'y matatakaw, sila'y mga mapagpalalo. Sila'y mga asol hayop. Sabi sa 13, sawayin mo silang may kabagsikan. Mga bobo kayo, mga Kristiyano kayo, sarili nyong kasulatan. Sa agnostic kayo nagtatanong, mga tanga. Hayag na hayag ang katangahan ninyo, mga baka ng ina ninyo. Lalo na ikaw, Alexander. Wala ka namang binitawan. Time's up, brother. Time's up. Respeto sa oras. Salamat. Ayan na. Tama yun, tama si Brad Berhill. Buti pa si Brad Berhill, matalas-talas. Kapag kayo nagpapakilalang Kristiyano, tapos kayo nag-aasalhayop dito sa TikTok, dinadala nyo sa kahihiyan yung inyong relihiyon at yung inyong Diyos. Ang sabi ni San Pablo kay Tito sa 2, magbasa kayo, basahin nyo yung buong 2. Ganito kasi itatanong nyo na naman sa akin maging mangaral kayo ng kabutihan, huwag kayong palahusga, maging mapagmahal sa asawa, maging mabuting sa asawa at mga anak, maging masipag kayo, huwag kayong palahatol, bawal ang marites, galit si San Pablo sa marites. Maging magandang halimbawa kayo. Bakit? Sabi, upang walang masabi ang sanlibutan sa ating Diyos. Bakit? Kasi pagka kayo nahahayag dito sa TikTok, ang kabalbalan ninyo, ang pagkabastos ninyo, akala nyo napipikon si Tatalino? Hindi, tuwang-tuwa si Tatalino dahil yan ang purpose ko. Ang kayo'y pagmukaing banal na aso, santong kabayo. Lumalabas ang kabastusan nyo. Ang sabi ni Pablo dun sa sarili nyong Bible, upang walang masabi ang sanlibutan sa inyong Diyos. May nasasabi pala ang mga sanlibutan. Yung mga medyo alanganin sa pananampalataya na nakikinig-kinig dyan. Ay, ganito pala yung mga Katoliko sa sama ng ugali. Lalo na si Cassie, si Marta. Napakasisinungaling. Kung ano nung imbento ang mga pinagsasasabi. Di ba ay ganito pala yung mga babaeng Katoliko, mga banal na aso, mga santong kabayo. Inaano nyo. Buti pa si Berhil, medyo matali-talino ito Akala nila, nananalo sila, Brother Berhil. Ay, itatalino, na-stress natin. Hindi ako may stress sa inyo in the first place. Wala kayo sa kalingkingan ko. Sa lahat ng mga bagay. Wala kayo.
Wala kayo kahit sa bagay, kahit sa pagdating sa babae, pagdating sa bank account, pagdating sa trabaho, kahit nasaan anong aspeto ng buhay. Hindi ko naman ako nagmamayabang, pero hindi karamihan dito sa TikTok hindi le-level sa akin, kaya hindi ako mai-stress sa inyo. Walang magbabago sa akin. Ngayon kayo, yung Diyos nyo nadadala nyo sa kahihiyan. Kagaya nitong mukhang tanga na kaninang kadibati ko, Prof. Siya ang Kristiyano. Siya ang Kristiyano. Ngayon, naglatag yung isang agnostic, tinatanong niya, nasa Biblia naman talaga yun. Ngayon, paano mo tatanungin? Ibig sabihin, dalawa lang ang gusto mo. Gusto mo kung pasinungalingan na hindi ko alam, and then, hindi mo talaga alam. Ibig sabihin, kaya mo ako tinatanong kasi hindi mo alam. Hindi ba nakakahiya? Nakahayag na kayong Kristiyano tapos yung sarili nyong katusan, hindi nyo alam tapos nangangaral kayo dito sa TikTok? Ano ipangangaral nyo dito sa TikTok? Di ba kahuwaran, kabubuhan? Kabubuhan yun hindi mo alam yung sarili mong aral tapos nangangaral ka dito sa TikTok, nagpapanggap kang sa Diyos. O ngayon, hihiyain kita. O, yung sinasabi ko sa Tito Gis, sino? Sino yon? Yung sinabi ko kanina, mga Hudyo. O ayan o, sapagkat marami, lalong-lalo na, ang mga galing sa Hudihismo, na naging Kristiyano, ay suwail. At mapanglinlang sa iba gamit ang mga huwad na kabulaanan. Sila'y matatakaw, sila'y mga mapagpalalo, sila'y mga asol hayop. Sabi sa 13, sawayin mo silang may kabagsikan. Mga bobo kayo, mga Kristiyano kayo, sarili nyong kasulatan. Sa agnostic kayo nagtatanong, mga tanga. Hayag na hayag ang katanga. Huwag mo na anuhin yung mga tao na yan. So, may tatanong ako kay Tatalino. Yung binasa niya sa Tito, sabi niya doon, magrespeto kayo, huwag kayong tatanong ko sa iyo, Tatalino, na-apply mo ba sa iyong sarili sa binasa mo? Pakisagot lang, kahit may oras ako. Sagutin kita, honest answer. Ang sinasabihan doon ni Pablo, mga Kristiyano, kaibigan, kayo yon, mga nagpapanggap kayong Kristiyano, mga banal na aso, mga santong kabayo kayo. Hindi ako kasali sa sinabihan ni San Pablo dahil hindi ako Kristiyano. Mag-isip-isip ka naman ng mabuti, brother. Ipa-overhaul mo kaya yung utak mo sa mekaniko. Baka sakaling gumana ng maayos. Hindi na gumagana ng maayos eh. Natuyaan ba ng langis yan? Okay, next question. Kapag sinabi ng Diyos sa Biblia, bawal kang papatay, sinusunod mo ba ito, Tatalino? Hindi ako pumapatay dahil sa sinabi ng Diyos. Hindi ako pumapatay dahil meron akong subconsciousness. Simula pagkabata, kahit walang magsabi sa'yo na wag pumatay, yung mga nasa bundok, yung mga nasa outback, alam nila na bawal pumatay. At nauna ang bawal pumatay na batas kesa sa utos ng Diyos, utos sa Biblia. Okay. Kung ang katunayan niyan, si Cain mismo pumatay. Okay, thank you. At kinaputan siya ng Diyos, pero wala pa yung Biblia nyo doon. Wala pa. Madaling salita. Overhaul mo utak mo, Alexander. Tapos uutusan mo si Prof. Nakala mo pa kung sino na ayaw mo ng kaguluhan. Ayaw mo ng kaguluhan dito sa platform ni Prof. In the first place, hindi mo to platform. Wala kang karapatang mag-utos. At saka wag kang banal-banalan. Ikaw ang ugat ng kaguluhan. Gago ka. Next question. Sa madaling salita, kahit hindi ka Kristiyano, Sige, next question. Sige. sinusunod mo pa din. Sa madaling salita, kung sabi mo, hindi ka Kristiyano, pero sumusunod ka sa sinabi ng Diyos na bawal pumatay, ibig sabihin, kahit hindi Kristiyano, basta susundin ang utos ng Diyos, okay. Di ba sadyang ilohikal mag-isip ito. It doesn't mean na nakasulat dun sa Biblia na bawal pumatay. Kung yung mga Muslim hindi rin pumapatay, ibig sabihin sumusunod din sila sa Biblia ang hindi nila pinaniniwalaan. Ngayon, yan ay morality. Kahit wala yung Biblia nyo, gagana ang morality. Kayo lang naman na nagsusumiksik dyan sa Biblia na yan. Napaka-illohikal mong magtanong, napaka-illohikal mong mag-isip, nakakahiya ka.
Nakakatawa ka. Tapos, magsisiga-sigaan ka dito na parang platform mo to na parang ayoko dito ng maingay. Eh di lumayas ka dito. In the first place, hindi ka kailangan dito. Kailan ka lang ba umap dito? Gumagana ang platform na to na kami-kami lang noon pa. At mas maraming tao, mas marami, mas educational, mas maraming wisdom. Mapagpapagong tao, bro. Pero kung kailangan mo ako, bro, sa isang debate na barkagulan, bro. Ikaw Etan. Ikaw Etan, tinatanong ako kanina ni Etan. Ako na magtatanong. Saang talata mababasa? Talata, bigay mo sa akin yung verses, bubuksan ko rito sa screen na si Timoteo napilitang magpatuli. Yun lang, wala nang iba. Napilitang magpatuli. Wala na, hindi na ako magsasalita. Baka sabihin ng mga iba, masyado ko namang kinokontra si Tatalino. Isa lang, Tatalino, ibigay mo sa akin yung talata. Pag naibigay mo yung talata na napatunayan mo na si Timoteo napilitang magpatuli. Lahat ng sasabihin mo, totoo na yon, tanggap ko na yon. Talata, sumusuporta. Tapos gagamit ka pa ng saywar, sasabihin mo, pupurihin mo yung mga taong nauto mo. Teka, brother Ethan. Tapos na oras, brother. Salamat. Bigyan natin pasagutin si Tatalino. Thank you sa tanong. 3 minutes kasagutan kay Tatalino. Sige, go ahead. 2 minutes. After mo si AC na Okay. sa Manila, Kahit 1 tatanong daw minute sa'yo. lang. Sige. Kahit 1 minute lang. Wala na ito si Etan. Okay lang. Ayan, prof, maliwanag. Ibig ni Pablo na isama siya. Kaya di ko makita. Kinuha niya siya at tinuli si Timoteo. Sabi, alang-alang. Alang-alang sa mga Hudyo na nasa dakong iyon sapagkat nalalaman ng lahat na ang kanyang ama ay isang Grego. Alang-alang sa mga Hudyo. Kasi nga, gaya ng sinabi ko kanina, ayaw magpatuli ni Timoteo nung una, hindi siya napilit. Hahanapin niyo ulit yung verse sa akin. Ngayon, ayaw niya nung una. Ngayon, dahil nga yung mga Hudyo, gaya ng sinabi ko kanina, latag ko kanina, ang kukulit. Sinasabihan si Pablo, nakikisama ka dyan. Nakikisama ka dyan. Kahit si Pedro mismo, yan nga yung naging counsel Gusto ni Pedro, ipapatuli yung mga kasama ni Pablo Ang kukulit. Right? Hindi, nakikisama ka sa hindi tuli. Mga karumal-dumal ang mga yan. Kaya pinapanaginip kay Cornelio, tanggapin nyo na sila kahit sila hindi mga tuli. Sabi, Panginoon, hindi mo ako kumain ng masama kailanman. Hindi. Pinaunawa kay Pedro. Sabi, ang pangitain mo ganito, hindi yung sa pagkain. About dun sa mga Hudyo na ayaw mong tanggapin kasi nga hindi sila mga tuli, sila karumal-dumal sa inyong kultura. Ngayon, ayan alang-alang. Kapag sinabi mong alang-alang, sige, gagawin ko to. Alang-alang sa'yo. Ibig sabihin, hindi yung kusang loob yun. Alang-alang. Halimbawa, nakapatay ako alang-alang sa pagtatanggol sa akin. Hindi ibig sabihin nun, gusto mong pumatay. Alang-alang sa'yo. Ang hirap sa inyo. Nagbibibli kaya kayo. Ang bobobo nyo. Atan! Ano? Alang-alang sa mga Hudyo na may nasasabing masama kay Pablo. Napilitan si Timoteo. Mumura na, Bobo ka! nagwawala. Bobo ka! Taka ka! Taka ng ina ka! Bobo ka! Oras. Bobo mo! Oras niya. Nagwawala. Tapos na. Nagwawala. With all due respect, kasi pinaunlakan ko yung tanong ng dalawang magkabarkadang bobo. Ngayon, bigyan mo naman ako, Prof, ng pagkakataon na ipagtanggol ang sarili ko. Prof, Gumamit kasi pala ng nagpapatutsada talata, sila siya pala ang sasako sa sarili Ako niya. naman, nako! Nakapagtanong ka na, sinagot kita. Ngayon, alam ko namang hindi mo tatanggapin ang sagot ko. Kahit maliwanag dahil magkaiba nga tayo ng paniniwala. Sige na, conclusion 3 Okay, minutes ganito. para matapos. Okay, na. ganito. Sige. Pero ready kami, follow-up question pa si Ay, Ethan. ilan? Sige, 2 go ahead. minutes? Okay, ganito, Prof. At sa mga
nakikinig, sa ating 16,000 viewer. Ako humihingi sa inyo ng paumanhin kung minsan ako'y nakakapagsalita ng hindi maganda, naaatake ko yung inyong Diyos, naaatake ko yung inyong Kristo. Sasalita ng hindi maganda. Tumahimik, tinan mo, bastos, bastos, pro po. Tinan mo naman, pro. Ganyan ba ang Kristiyano? Napakabastos ng buwaka ng inang ito. Tapos pag minura mo, magpapabiktim. Ganyan sila. Tinan mo. Kamura-mura talaga ito. Dapat talaga itong murahin eh. Buwaka ng ina mo, Ethan. Hindi ako manghihinayang na murahin ka dahil kamura-mura ka. May oras ako, bastos ka. Tinan mo, di ba? Kamura-mura. Ayan ang sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan. Humihingi ako sa inyo ng paumanhin. Kung ako'y nakakapagmura pa minsan-minsan or madalas dahil sa mga ganitong klaseng tao. Mga banal na aso, santong kabayo. Ha? Kita mo, ang babastos. Di biro mo, meron binigyan sila ng oras. Unang-una, hindi ko tungkuling sagutin sila. Ngayon, pinaunlakan ko, dapat grateful na sila. Kasi hindi ko talaga tungkulin, prof, na sagutin sila in the first place. Ngayon, sinagot ko sila, dapat pasalamat na sila. Ngayon, hindi sila umubra, puro sila patutsyada. Tapos, sasabayan nila ako, ayaw nilang igalang yung oras ko, ayaw kanilang igalang, kasi yung paggalang sa oras na ibinigay ng host, paggalang yan sa host. Ngayon, hindi ka marunong gumalang, tapos bastos ka, napakabastos mo, pagka ginantihan kita ng kabastusan, dyan sa kabastusan mo, pabiktim ka. Sasabihin mo, masamang tao si Tatalino, palamura si Tatalino, dapat sa iyong murahin dahil napakasama ng ugali mo, napakabastos mo. Ha? Banal na aso ka, santong kabayo ka. Sarili mong Biblia, wala kang alam. Dalawa ang isinako ko sa iyo. Yung pagtutuli ni Timoteo tsaka yung kay Tito. Samantalang ikaw dapat ang nagdidepensa diyan dahil Kristiyano ka, ikaw dapat ang nakakaalam niyan. Bakit agnostic ang pinagtatanungan mo? 'Di ba? Doon pa lang halatang bobo ka eh. Ngayon humihingi ako ng paumanhin doon sa ating mga kaibigan na palaging nadadamay. Kasi yung iba naman diyan, kaibigan ko. Ngayon, kung namumura ko yung Diyos nitong mga dalawang kumag na ito, nadadamay minsan yung Kristo nyo, paumanhin kasi argumento kailangan kong ipagtanggol ang sarili ko sa mga kampo ng dyablo na kagaya nito. Yung mga banal na aso, santong kabayo. Yung mga kahihiyan sa Diyos, yung sinasabi ni San Pablo kay Tito, na may masasabi ang Diyos ang sanlibutan, may masasabi sa Diyos natin. Kaya ngayon, pag may nasabi ako sa Diyos nyo, patawarin nyo ko, hindi para sa inyong lahat yon, para dito sa dalawang kumag yon. Nadadamay lang yung Diyos nyo. Ayan kasi nga mga banal na aso, mga santong kabayo. Ganito, prof. Maraming salamat. Total na sagot naman yung mga tanong nila. Kayo na ang humusga, mga giliw na mga kikinig. Kung ganong kababastos ang mga hayop na ito at kung paano sila inilubog, ibinaon, isinako, inilibing ni Tatalino ang dalawang bogong ito na mga banal na aso, santong kabayo.